Binibining siya na maaaring magpangunahan ng aming panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now today, pray for us. Bago kayo maupo, maaari bang pakihanay ang inyong mga upuan at tingnan ang nasa paligid kung may basura ba. At kung wala na, maaari na po kayong maupo. Good morning, class! Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta kayo? Alam ko, handang-handa na kayo sa ating bagong talakayan sa araw na ito. Binibining Bianca, may mga lumiban ba sa klase? Magaling! Ako ay naggagalak sapagkat walang ni isa sa inyo ang lumiban sa ating klase. Bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, bago natin kunin kung ano ba ang iyong dating kaalaman, ito muna ang magiging gabay natin sa ating talakayan ngayon. Mayroon tayong talakayan sa araw na ito. Ito ay pinamagatang aral tuntunin. Ayusin ang sariling mga gamit at mga upuan bago magsimula. Respetuhin ang kapwa mag-aral, guro at opinyon ng iba. Alamin at sundin ang mga tagubilin ng guro, lumahok sa talakayan at gawain ng buong atensyon at puso. Yan ang ating magiging gabay sa ating diskusyon sa araw na ito. Alam ko na meron kayong mga takdang aralin. Binibining Fritz, maaari mo bang ipresenta sa harapan kung ano nga ba ang inyong takdang aralin? Maraming salamat sa pagbibigay o sa pagpresenta ng iyong takdang aralin. Matapos natin itong check, maaari nyo nang ipasa ito sa harapan. Sa puntong ito, tayo ay tutungo sa pagkuha ng dating kaalaman. Alam ko na noong nakaraang talakayan natin, tayo ay nag-discuss ng about sa lokasyon ng Pilipinas. So sa puntong ito, atin nang ititest kung ano nga ba ang natutunan nyo noong nakaraang talakayan. Ang ating gawain o ang ating way ng pagkuha ng dating kaalaman ay pinamagatang tuklasin mo lokasyon ng Pilipinas. Basahin ang bawat pangungusap. Itaas ang kamay kung ito ay tama at tumayo naman kung mali. Tayo na at magsimula. Una, ang Pilipinas ay magtatagpuan sa Timog Silangang Asya o Southeast Asia. Ikaw, magaling! Ang pangalawa, ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng maraming isla. Pangatlo, matatagpuan ang Pilipinas sa karagatang Pasipiko at dagat Timog China. Magaling! Ang Pilipinas ay may hangganang lupa na direktang nakakabit sa ibang bansa sa Asya. Tama o mali? Magaling! Napapalibutan ng tubig ang Pilipinas, kaya ito ay tinatawag na archipelago. Tama o mali? Tama! At panghuli, ang lokasyon ng Pilipinas ay nakakatulong sa pakikipagkalakalan nito sa ibang bansa. Tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ako ay naghagalak at labis na natutuwa sapagkat marami kayong natutunan sa ating nakaraang talakayan. Inaanyayahan ko ang lahat na sundin ang ating aral, tutunin para sa ganun ay marami pa kayong matutunan sa araw na ito. Sunod ay paglalahad ng layunin. Sa
kayo? Magaling, ako ay handang-handa na rin at labis na naggagalap na may paliwanag ko, may share sa inyo kung ano nga ba ang layunin sa araw na ito. Tara na, alamin natin. Alamin ang nais ipaliwanag ng mga larawan. Ano nga ba ang tatlong ito? Maaari nyo itong obserbahan. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Anong mga bansa ang makikita sa larawan? Ang makikita natin sa larawan ay Malaysia, Vietnam, Philippines, at Malaysia, Singapore, at iba't ibang mga bansa. Paano kaya ito nauugnay sa aralin natin ngayon? Ano ang maaari nating matutunan mula nito? Binibining China. Tingnan natin mamaya. Mark. Sa puntong ito, tayo muna ay maggagawa ng isang activity. Ito ay konektado sa paglinang at pagpapalalim at tungkol sa ating talakayan sa araw na ito. Hanapin at tukuyin mo ako. Panuto, pagmasdan ang blankong mapa ng Timog Silangang Asya. Ang tamang lokasyon ng mga sumusunod na bansa. Itaas ang kamay kung sa tingin nyo ito ay mainland at itaas ang kaliwang kamay kung sa tingin nyo ito ay insular na bahagi. Meron akong ibibigay sa inyo na blankong mapa at meron din naman akong ipa-flash dito sa TV. Saan nga ba sa mapang ito matatagpuan ang Pilipinas, ang Indonesia, ang Thailand, ang Vietnam, at ang Malaysia? Saan nga ba? Tuklasin natin. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating talakayan. Ang ating talakayan ay pinamagatang Heograpiya ng Timog Silangang Asya. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang andito, pwede rin niyong tingnan dito ang ating layunin. Layunin sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya na ipapakita ang pagpapahalaga sa ugnayan ng geografiya at pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain at pagbabahagi ng mga ideya. Nakakabuo ng concept map na nagpapakita ng papel ng geografiya sa pagbubog ng kalakalan. Lokasyon ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay ang bahagi ng kontinente ng Asya na matatagpuan sa pagitan ng Timog Asya at Silangang
tinatawag ding Indochina. Ito ay ang binubuo ng mga bansang nagkakadikit sa lupa. Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand at Cambodia. Ang mga katangian nito ay may malalawak na kapatagan at ilog tulad ng Mekong River. Angkop sa pagsasaka, lalo na sa palay. Mas madaling magkaroon ng mga ugnayang panlupa. Dito sa mainland Southeast Asia, ito yung mga bansa, 5 bansa, sila din ay exposed or sila ay exposed sa kapatagan at sa mga river. Sila din ang isa sa hanap buhay ng mga taong nandito sa 5 bansa na ito ay ang pagsasaka. Insular Southeast Asia, tinatawag ding Maritime Southeast Asia. Binubuo ito ng bansang 10. Pilipinas, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia at Timor-Leste. Ang katangian nito ay binubuo ng maraming isda. Diba? Dito sa Pilipinas, napakaraming river, ilog at mga lake. Kaya ito ay maraming isda. Malakas rin ang pangingisda at kalakalan sa dagat. Dati tayo naging maritime Southeast Asia din tayo dahil tayo ay sinalakay ng mga Espanya noon. Malaki ang kanilang kontribusyon sa Pilipinas. Napapaligiran ito ng dagat. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng dagat. Epekto ng katangiang pisikal sa pamumuhay. Ang geografiya ng Timog Silangang Asya ay may malaking epekto sa pamumuhay ng tao. So, lahat naman ng Asya ay may mga epekto talaga sa tao. Nakadepende kasi yan kung saan o ano ang marireceive ng isang bansa. Gaya na lamang ng klima o tropical. Mainit at mahalumigmig. May tag-ulan at tag-init. Gaya na lamang dito sa Pilipinas na may tag-ulan, may mga buwan na laging inuulan at may buwan din na tag-init. Nakatuon ang kabuhayan sa pagsasaka at pangingisda. Kaya dito sa Pilipinas, ang kabuhayan ng mga tao dito ay nakatuon sa pagsasaka at pangingisda. Kaya may dalawang rehiyon dito sa Pilipinas na tinatawag na Rice Granary of the Philippines. Ikalawa, anong tubig? Maraming ilog, dagat at karagatan. Nakatutulong sa transportasyon, kalakalan at hanapbuhay. Nakakatulong ang anyong tubig sa pag-transport or pag-import ng mga products papunta at palabas ng ibang bansa. Anyong lupa, may bundok at bulkan, matabang mga lupa kaya maganda sa agrikultura. Ngunit may panganib ng lindol at pagputok sa buwan. Ang anyong lupa, ito ay mga bundok, bulubundukin, mga bugol, mga bubulkan. Ang Timog Silangang Asya din na naka-apekto is may maganda tayong lupa, may matabang lupa na nakatutulong sa agrikultura. Kaya na lamang nasabi ko kanina na ang Philippines sa tinaguri ang Rice Granary of the Philippines kasi alam ng mga tao and base sa research na aking ginawa, kadalasan karamihan sa lupa o rehiyon ng Pilipinas ay may matatabang lupa. Pang-apat ay ang likas na yaman, mayaman sa yamang dagat, kagubatan at mineral. Nakakapagbigay ng trabaho at kita sa bansa. Diba, likas na yaman. Mayaman tayo sa yamang dagat, maraming mga pandol sa ilalim, mga yamang dagat, mga coral reefs, mga nandoon sa dagat at makabutan mineral. Pero dahil din sa likas na yaman, kaya na lamang sa Pilipinas ay inaabuso lalo na sa gobyerno. Yung nabalitaan na sa doon banda sa Sierra Madre na part ng Sierra Madre ay kanilang kinukuha kung ano yung likas na yaman na andun
Gawain, buuin mo, ipaliwanag mo. Punan ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa isang kapat na papel. Pwede rin kayong gumamit ng Manila paper na aking ibibigay sa inyo. Pagkatapos, humanap ng kapareha, ipaliwanag kung bakit yan ang iyong mga sagot at maging handa sa maikling pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Ito ang pangungusap na kailangan niyong buuin. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. At ang 2 minuto ay natapos na. Tayo na ngayon ay pupunta sa pagbabahagi sa harap. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Sa puntong ito, tayo na ay pupunta sa huling bahagi. Ito ay ang pagtataya. Gawain. Pagsusulit na pagpapagkatuto, mapa ng konsepto. Dito na part, dito natin malalaman kung ano nga ba yung mga, kung may natutunan ba kayo sa aking talakayan kanina o wala. Gumawa ng isang concept map sa isang buong papel, ipakita o ugnayan ng mga sumusunod, geografiya, pamumuhay at kultura, pagunlad ng sinaunang lipunan. Siguraduhin tama at malinaw ang nilalaman, maayos ang organisasyon ng ideya, malikhain ang presentasyon. Matapos ang 5 minuto, ipasa ang output pagkatapos ng itinakdang oras. Ito ang magiging gabay ninyo, ang ating pamantayan, nilalaman 5 puntos, organisasyon 5 puntos, pagkamalikhain 5 puntos, presentasyon 5 puntos, kabuuan 12 puntos. Timer starts now. Salamat! Maaari bang kunin ay maaari bang exchange ang iyong mga papers? So, kapag ganito ang iyong sagot, yan ay tama. Yan ay tama. Ako ay nagdadala sapagkat lahat kayo ay may natutunan sa aking klase. Kayo nga ay tunay na nakikinig sa akin. At dyan nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ako si Binibini Fe Desiree F.